Amen. Mabuti po ang Panginoon. Talagang laging nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Like, share, subscribe. Amen. Mabuti po ng Panginoon. The joy of the Lord is my strength. Amen. Talagang sa lahat ng oras sa panahon. Kapag lagi ka kumapit sa Diyos, wala nga namang paghihina na mangyari po tayo sa ating buhay. At oras naman na papasalamat po sa ating Diyos na buhay. Bago tayo pasalamat, ako muna yung papasalamat sa Panginoon. Na grabe talaga pananalakay sa akin ng kaaway. Simula pa ng ladies. Talagang gusto ko nungguhin ng demonyo. Amen. Simula sa baba, nalagat niya yung aking paa. At nang dumating Biyernes, hindi ko siya kumapit, pero talagang hindi ako bumibitaw sa Panginoon. Amen. Talagang pinaglalaban ko talaga ang aking sarili sa kaaway. Pag dumating ang Sabado, hindi ako nakarating ng ladies. Tapos hindi rin ako napagkahay ng Friday. Tapos hanggang Sabado ng umaga, imbis na pawala, umakyat ko si pataas. Hanggang sa namaga, talagang nagkagalit sa akin ng kaway. Kaya ginawa ko nung gabi, hindi ako namin ng breakfast. Pagtungtong ng alas 6, nagsimula akong paglaban sa demonyo. Talagang pilit ko talaga ipaglalaban yung ating pananampalataya sa Diyos. Talagang tungtong pa lang alas 6, nagbalag pa kami ni Satanas. Napalayas ko sa aking katawan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Alam niyo po, pagkatapos ko ng aming pananalangin, tapos hanggang sa nataya ako, nagising ako ng mga 12. Naramdaman ko na lang ang aking tuhod ay unti-unti nang nawawala ng kanyang sakit. Amen. At ngayon, hindi na siya gaano. Kaya nga po, napakabuti ng Panginoon, lagi ko tininig sa Diyos. Simula pa lang ng dinis sa Panginoon, huwag niyo itong pahintulutan ng mga manatili itong sakit na aking naramdaman. Hanggang sa oras at araw na mayroon akong gampanin sa iyo. Amen. Alam niyo po, Panginoon nakikinig po. Amen. Katulad ng sinasabi ko nung nakarang panahon. Talaga lang Diyos ko ay lagi tumutulog. Pagdating ng linggo, hinibigyan niya ako ng lakas. Amen. Ramdam ko yan upang hanggang ngayon. Kaya kung sabi ko napakabuti talaga ng Diyos. Kasi pagka naisip ko, kapag hindi ako nakapagsama ng isang bisis lang, para hindi kumplito po ang aking buhay. Amen. At nararamdaman ko sa aking sarili, kapag hindi ako nakapagsama, parang napakaraming kayaman na wala sa akin. Amen. Kaya po sinisikap ko talaga na pakililing sa Diyos, na huwag na pahintulutan ng Panginoon, na itong aking nararamdaman ay natili hanggang pagdating ng araw na mayroon pong gampanin sa Kanya. At yun naman po ay tinutulog po ng Panginoon. Amen. At ang lahat po yan ay sa Diyos ko ang pagkurit. Amen. At tayo po ay magpasalamat naman sa ating Panginoon Diyos na buhay. May kapabukas po sa aklat ng mga Isayas, Kapitulo 12, versikulo 4 hanggang 5. As sabi po dito, sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang iyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kanikilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito sa buong daigdig. Yan po ang sabi po, nasabihin po natin ngayon daw, ang kabutihan ng Panginoon, ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos na mabuti sa ating mga buhay, dapat po natin yan ay ihayag. Huwag po natin piliin para sa panahon na ang ating mga kapatiran na magdaranas din po ng mga kabinatian, mayroon po silang lakas na makukuha. Na nagmumula siya. Hindi po natin pipili na iliin lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos at kapagalan ng Diyos, katulad po ng ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Kaya pinagpatutuon po sa inyong lahat na talagang Diyos po ay tumutugon at napakabuti po. Amen. Amen. Kaya po tayo lahat ay magpasalamat sa Diyos. Wala po tayo iliin. Ihayag po natin yan. Ang sabi ng Biblia sa buong daigdig. Amen. Kayo po, sino po ang magpasalamat po sa ating Panginoon? Taas lang po ang kamay. Palakpak po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Brother Ross. Hallelujah.
station na po kayo nag-concert ako eh. Nais ko pong bahagi ang aking karanasan ng araw-araw. Ako po ay nagkaroon ng konting kapipitan. Isa pa na pumasok sa aking problema ay ang pangangailangan ng anak ko sa eskwelahan na matayong isipin eh, mukhang wala akong ginagawa. Kaya nilord ko agad kay Lord. Ay Lord, tulungan mo ko. Ito problema ay para sa ito. Ikaw na po ang magbigay ng kalinasan at kaganapan sa aking mga kailangan. Nais ko pong ikwento sa inyo na nung araw pa rin yun, tinugon na ako ng Diyos. Mayroon po isang tao na sa haba ng panahon na nasa abroad siya, hindi ko po inaasahan na ako'y padala. Yung araw po na yun na nag-pray ako pinadala po ako ng 3,000 na makakatulong po sa pag-aaral ng amin. Kaya nais po, naniniwala na talagang paghingi at paglapit sa ating Panginoon ay isang tandating magiging tapat ka lang na naniniwala sa kanyang mga gawain. At ikaw ay hindi nahihiyain at di ko bibiguin. Amen. Hindi ka iiwan. Salamat sa Diyos. Amen. Talaga po, sabi na naklat po ng Pilipos 4:6. Amen. Talaga ito po ay napaka-buti po ng Panginoon. Sabi po naklat ng Pilipos Kapitulo 4, versikulo 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ganyan po ang sabi ko, Apostol Paul. Kung tayo po ay may mga kailangan, sa Diyos po natin hingin. Amen. At huwag tayong mabalisa. Sapagkat po ang Diyos po ay nagbibigay po yan. Amen. Katulad po ng sinasabi na sa kung si Yahweh ang aming pastol, hindi po tayo magkukulang sa lahat ng bagay. Awit, Kapitulo 23, versikulo 1. Amen. Kaya po, sa lahat ng sa panahon, pagka tayo ng kailangan, huwag po tayo mabalisa, pagkos singin po natin sa Diyos. At sabi po naman Diyos 7:7, tumingin kayo at kayo'y binigyan. Amen. Talapak po natin ang Panginoon sa buhay. At sino pa po? Talapak po natin ang Panginoon sa buhay po na ni Brad. Sani, una pong tumaas ang kanyang kamay. Sani, hugayan. So, napakasalamat na ako sa Diyos nung nakaraang Lunes. So, bali 2 linggo na pa nakalipas. Nung Lunes na yun, alas 10 ng umaga, yung bag ko po, lagi lang po nakasabit dun sa kulong-kulong. So, nagsimula akong magtrabaho dyan, siguro ano yun panahon ng pandemic po yun. So, hanggang ngayon, laging nakasabit lang yung bag ko doon sa kulong-kulong. So, anong nangyari? Mayroong nakamotor, so huminto doon, bumili ng sigarilyo, tapos hindi pinatay yung motor niya, bumili ng sigarilyo, panitingin doon sa bag ko. Hindi ko rin alam kasi nasa loob ko ako ngayon, may isa pang bumili doon na may bag din, at tinitingnan yung bag niya, so hindi lang niya pinansin. So, ano nga, yung bag ko ang nakita talaga. Pinupload sa may paharurot. Ngayon, sabi nung isang bumibili, yung bag, tinangay. Ngayon, sabi ko, gano'n ba? Pumunta ko sa likod, kasi nalilimutan ko. Hinabot ko, yung ba ako lang makapunta roon? Bayan. Yan naman sila, papunta Buhawi. Wala na, balik naman ako. Sabi ko, mag-i-deliver ka sa bigaan. Ngayon, yung pag-deliver namin sa bigaan, sa motor pa lang, nag-pray na ako. Sabi ko, Lord, kabagal yung tao na yun dahil hindi na po nalalaman yung kanyang ginawa. Ngayon sabi ko, ibalik na po ako yung pera na hindi may balik, basta yung lisensya ko may balik. Di ngayon, pagdating namin doon sa biga, sabi ko, ilalusin, sinabi ko yung nangyari, pero tapos na mag-pray, okay na, ano muna, sabi ko, okay lang yun. May para naman siguro para makuha yung lisensya. Pagbalik ko, meron sabi sa akin na pag nagkuha ng lisensya, ano na yun, na affidavit dos, ang gagawin, so dala pa sa attorney. Ngayon, sabi ko, ganun po ba? So may idea na ako kung paano gawin. Pero pinag-pray ko na
Yung pagbalik namin na dito sa tubigan, 3 beses natin matawag, dito matawag. Ngayon, ng pang-apat, sabi ni Ate Reggie, Kuya, may tumatawag sa ipon mo. Tumawag ulit pang-apat, number lang. Ngayon, kinausap ko, hello po, sabi niya, nagpapagawa ka ba rito sa Watergate? Sabi ko, hindi pa ako magpapagawa eh. Kasi anesthesia mo nandito. Sabi ko, ganun, pupunta ako dyan. Hindi mo natin alam kung saan yun eh. Ngayon, okay na po siya, pupuntahan ko namin dyan. Pinuntahan ko, doon kami pumunta sa sa bakas. Kaya lang alam ko, may Watergate doon. Ngayon doon sa maraming tangke, sa Watergate, nagtanong ko doon, sabi, wala naman, anesthesia dito na naiwan, ganito ganun. Doon sa kabila, sa harap pala, may Watergate din. Gawaan ng mga motor sa washing machine, ganun. Doon kami punta, nakita na agad ako nung tumawag sa akin. Sabi niya, sa iyo itong nasisya, sabi ko po eh. Dinagaw ko yung bag ko. Sabi niya, dyan sa harapan namin, dyan na niya nakita nung bubuti naman yung wallet mo. So wala na yung bag, wala na yung pera. Ito yung nasisya mo. Nung nakita ko, sabi ko, salamat sa iyo. Salamat po sa Diyos dahil sa inyo ko napunta yung nasisya ko. Pinag-pray ko po yan, sabi ko, na may ang nasisya ko. Amen. So ngayon, nung ginawa ko na, walang pera, wala na natara. Buti ka mo, yung lisensya ko, nilagay ko yung number ko. Kaya pa ako tawagan. Amen. Sa Diyos pa natin ako. Amen. Bilis ang oras. Amen. Talaga po kapag nasa kanya tayo, huwag tayo mag-alala. Sapagkat sabi ko na namin, Kapitulo 6, versikulo 8. Alam mo, kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling ko siya. Sa lahat ng bagay, hindi ko tayo matitinag sapagkat nariyan po ang Diyos na laging umaalala sa inyo. Pero manawala sa iyo, yan po ay babalik ng Panginoon. At talagang po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Sister Susan Pantirano po. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga mga kapatid. So, salamat sa Diyos. Kompleto na po kami sa bahay. Nandito kami lahat. Ito na yung Thursday. So, salamat sa Diyos. Magpapasalamat po ako. Lalo na po kagabi. Ang ganda ng revelation. No, ang ganda. Alam niyo po, napakaganda po na dito lang po kayo sa prayer fasting lahat. Napakaganda. Mga mula sa bababaw, pinapalalim. Nakalagang need talaga natin mag-prayer fasting. Magpapasalamat ako sa Diyos sa kabila po ng lahat ng pagsubok. Alam naman natin yun, nakakayanin natin lahat ng ating pagsubok na darating, nandiyan ang Diyos. So, nais ko lang po yung revelation na gabi sa Isaiah 44 verse 21. Sinabi ni Yahweh, tandaan mo Israel, ikaw ay aking lingkod. Nilalang kita upang maglingkod sa akin, hindi kita kalilimutan. So, puri ng Panginoon, sa katulad yung patutuon ni Brother Rose, na ano ko sa kanya na, diba, sabi niya, sa kanya pangangailangan automatic lumuhod siya sa Diyos. So talaga naman po, kung ang Diyos talaga nakandel sa puso mo at lagi mo siyang pinapasalamatan, lahat ng pangangailangan po, thank you po talaga. Agad talagang tukunin ang pangangailangan. Katulad din sa nangyari kay Brother Sunny. Sabi ito sa sinabi ni Yahweh, ikaw ay aking lingkod, tandaan mo. Israel, ha? Israel, tandaan mo sa akin, tandaan mo Rose, tandaan mo Susan, tandaan mo lang. Amen. Di ba? Israel, pinili po ng Diyos yun, ang bayan ng Israel. So tayo po yun. Kung tayo maglingkod, salamat talaga sa Diyos at hindi niya tayo kalimutan at hindi niya tayo pababayaan. No, salamat. Sabi ko nga kagabi sa sarili ko, Lord, ituro na po talaga yung maglingkod ako sa iyo. Maglingkod po tayo. Huwag po na to. Yung iba nawawala. Di ba? Nilalang tayo para malinaw eh. Nilalang kita para maglingkod. Hindi kita nilalang na maglingkod para lumalis. Manghina ka lang, hindi na po ba ito pangailangan mo, alis ka na. Nasusunod mo yung laman, di ba? Pero salamat sa Diyos at yung revelation na yun, nakaka-bless talaga. Amazing para sa akin. Purihin ang Diyos. Amen. Yan po, Sister Susan, talagang maglilingkod ako ng totoo sa Panginoon. At ang oras po ay lumalakad.
Aplakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay ni ayaw mo na, Sister Atin po, Shea. Sister Michelle. Aplakan natin ang buhay ng Diyos sa kanyang buhay. Magpapala sa inyo lahat, lalo na kay God. Amen. Salamat ako sa kanya. Simula nang nandito ako na ako sa church. Kasi wala lagi pinapayo natin ni Ma'am. Nasa tamang lalakaran ka na. Sa araw na nasakit yung anak ko, masakit yung tiyan niya. Nung gabi, mga sakit ang tiyan ko, hindi siya makatulog. Pumikit ako, sabi ko, God, alam kong kasama sa pagsubok. Pero alam mo naman kung gano'n ako nagtitiwala sa'yo. Alam ko kung gano'n mo ako kamahal. Alam ko kung gano'n mo ako naging anak. Alam ko na wala kami naging magulang kasi magsusan lang. Ikaw yung maging simple. Sabi ko, Ama, ito yung dakilang ng gagamo. Wala rin ko simple sa'yo. Bigyan mo pa rin sa nito. Nanalangin ako sa kanya. Sabi ko, God, yung anak ko na mahal ko, alam ko malaki pa ang pagkulang ko sa kanya bilang nanay. Tulungan mo ko para magpatuloy ko siya. Pinabukasan sabi niya, Ma, hindi na ako nag-uudo. Pero masakit pa rin yung tiyan ko. Pero masalamat pa rin ako kaya kasi kahit ano, unti-unti na dyan kumagaling. Kaya hindi na ako magpapasalamat. Sabi ko, di ba wala akong pamilya? In that time, nag-chat ako sa pinsan ko, nag-i-friend ako. Sabi ko, Kuya, kamusta na kayo? Pinagagay siya, kamusta na problema? Sabi ko, Kuya, wala naman, nakakamusta na. Okay, kamusta na kayo? Sabi ko, eto, okay naman. Sumasama sa church, pero kapatuloy. Pero inahawakan ko rin Bible noon, nagka-notebook ako. May lang notebook para isulat ko lahat ng memory verse na binubuklat ko sa Bible. Kagaya nga nung sinabi ko sa sarili ko, try kong pumikit. Nung pumikit ako, sabi ng pinsan ko sa akin kahapon, may problema ka. Siyempre, alam mo na may problema ko, Kuya. Sige, akin na Gcash mo pa, dadalang kita. Sabi ko, thank you. Sabi ko, akala mo wala na akong kamag-anak. Pero siya yung bukod na hindi ko alam. Sabi ko, God, napakabuti ko. Talagang bagsak na ako. Sabi ko, kahit ganito, maraming pagsubok. Yung trabaho namin ng Susan, thank you din ako sa kanya kasi naging pagtinig yung usisahan ng bayan sa buhay ko. Yung naging pagpamala, sobra-sobra. Kaya nga sabi ko, yung ibibigay ko kay Ma'am Susan na gusto ako nag-commit doon, buong puso ko po yung kay Pastora. Kasi bakit? Hindi ko na masasalamat ko bilang Pastora. Yung talagang mga salita niya, mga payo na talagang tagos sa akin yun. Kasi yung amin ng Panginoon, iba pag minahal mo, yung amin ng Panginoon pag sila puso niyo, sobra-sobra, pagpapalang biyaya. Minalamot naman ako sa katawan ko. Pero sabi ko, Sikas, wala ka na sa akin. Hanggang pangarap ka na lang. Ayun ko na sa'yo. Kasi bakit may Diyos na ako eh. Nandiyan sila sa tabi ko, thank you sa anak ko kasi kung alam ko nagkaroon kami ng pinapakawala siya ni Ma'am Susan ni Daddy. Sabi ko nga lang, yung binibigay sa yung sinasabi ng Susan sa'yo, hindi para sa akin yung para sa iyo. Nasa tamang lalakaran na tayo. Yun yung revelation na nangyari sa akin kagabi. Yung revelation na tamang lalakaran ko, nandito na ako, bakit kailangan pa namin umalis? Maraming tuksuhan, sabi ko hindi, Jesus is my life forever. Nandito na siya nakakabuhay sa akin. Lalo yung nagpapakalala pa ako. Thank you my God, salamat kasi unti-unti lang nasusolusyonan yung problem ko. Sabi ko nga, God, salamat sa lahat ng pagpapala. Marami man akong kasalanan sa iyo. Wala akong pakialam kasi si Sikas nandiyan sa sanlibutan. Hindi mo mawala si Sikas, pero lagi mo tatandaan, si God, pag minahal nyo, sinapuso nyo, pakilaming pikit lang kayo. God is always here forever. God loves you. Huwag kayong maniniwala sa talaga hindi tayo mahal ni God. Maniwala kayo sa sarili nyo kasi kayo mismo. Mahal tayo ni God, lalo na nandito tayo. Sabi nga, di ba naman, ang isang iglesia kailangan magsama-sama. Nandito tayo, ibang iglesia dito. At tunay na iglesia. Sa Jesus is my life forever. Salamat. Ngayon, Gawa 16:31, sabi sa mananampalataya sa tahan ng kapagkaligtasan kasama kanyang mahal sa buhay. At kung tayo may problem sa pisikal o sa ating mga pangailangan, i-Jeremiah at i-Pagli, kung kayo manalangin sa ating tugunin pa, kaya ito mga bagay na titingnan, hindi po ang nalaman. Kasama ang kagalingan, kasama po ang pinisyon. Isa na lang po, pagpapakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Sister Lolita. Pagkalang umaga sa akin. Pagpapasalamat ako po yung isang taon ng aking buhay. Alam mo naman kung
na nabigay na po sa akin. Dahil yung sakit ko na nararamdaman na linggo-linggo, yun yung sumusumpong. Hanggang sa muli na hospital ko ako. Yung pagkaka-hospital ko na yun, ako pinagpapasalamat dahil sa ilang buwan na hindi na po sumusumpong. Amen. Wala ang pagpapata. Salamat sa Diyos. Napakalaking bagay para sa akin. Dahil sabi ko sa Satan, lumayo ka sa buhay ko. Hanggang pangarap na siya. Yes. Amen. Salamat sa Diyos dahil ang mga bukay na isasama ko sila. Natututo sila mag-pray bago kumain. Natututo mag-pray bago matulog. Isang pasalamat ko po sa Diyos dahil lagi nila sinasabi, nandiyan si Teacher Arlie na nagtuturo sa amin. Lagi ko iniisip, salamat sa Diyos dahil kahit sa mga apo ko, naaala ko sila dito. Amen. Nabibigyan ko po sila ng bagong buhay na kahit magulo ang buhay ng mga apo ko dahil sa mga magulang nila, mga kahiwalay. Pero dahil may Diyos tayo, may Amen. Diyos na nagbibigay sa akin ng kasiyahan, kagalingan at kapayapaan. Sa araw-araw ng buhay ko, sa paghatid sa kanila sa eskwela ng tatlo, naglalakad po kami dito sa bungan, pauwi sa amin kahit malayo lang. Pagkatapos na po ang aming pamasahe, dito po po na sila ininadaan. Dahil napakalaki po ang pamasahe namin pagkakawi ng gagawin. Kaya po salamat sa Diyos dahil habang kami naglalakad, minsan may tricycle na lumagaan, sinasabay ito kami palabas. Kaya laki po salamat ko po dahil lagi po akong ginagawa ng Diyos. Kahit na marami akong pagkukulang, hinihingi ko po ng tawad ko sa Kanya. Dahil alam ko po, marami pa akong dapat matutunan. Salamat sa Diyos. Amen. Napakabuti niya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sa pagsunod natin sa Panginoon, alahin po natin na lagi nakasunod si Satan sa ating mga buhay. Kaya, ang binigay ng kamamiran ng Diyos sa ating para tayo makapagpalayas ng masamang espiritu ay ating pong gamitin. Sabi ng Mark 16:17, kaya nasa iyo Panginoon, na binigyan ng kapangyarihan ng kanyang mga mananampalataya sa kanyang pangalan, sila ay magpapalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng may masipag karamdaman. Katunay nga po sa lahat ng pinagaling ng Panginoon, ang sinasabi niya lagi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ay mga pananampalataya ng ako, ito na nga po, nandiyan po ang kapangyarihan ng Diyos upang ikaw po ay pagalingin. Amen. Talapakan po natin, buhay na ka sa wala natin oras. Amen. Sabi na buhay na ka sa buhay ni Sis. Kasi mister nila na, nandito na po. Kaya na naman pupulan na. Gano'n siya nagbalas. Kaya napakabuti ng Diyos ano. Kasi kami pa ng mataas sa kalayo ng pupulan. Kaya para magpupulan. Kaya napakabuti na siya no. Kasi nagpapasalamat ka lang sa buhay ni Tatay Dani. Kasi kada rin sa aking nasusunod na nandito. Talagang napakabuti ka ng Diyos sa mga buhay. Bagamat ang maraming struggle sa buhay. Talaga din nawasan mga tupang na sabi ng mga sabayan kasi kami ng mag-asawa. Pagpasalamat talaga po sa bayan ng asawa ko bagamat siya ay pasaway. Andun siya nagbabantay sa mga panangin, di ba? Napakabuti ng Diyos kasi dati hindi ako nagsabayagan umalis ng walang bantay kagaya hapon. Di ako nagkulang ko kayo kasi di ako nakapag-Bible study sa pamangkin ko na marasama kasi sabi nagbili kami kayo ng penital kaya nandiyan talaga nakadalo. Kaya salamat sa Panginoon kasi kapag-kapatid ng kusindilayan ng sana bulan over your fasting nung nakarangan naman hindi ako nakakati ng ano na nag-increase kasi hindi ko makibaramdam ko sa po ko mali kaya mabuti ang Diyos sa Diyos ang mabuti. Amen. The Lord is my strength. Hindi kayo talaga sa lahat mananampalataya para hindi magkulang sa lahat ng sa panahon. Kaya palapag po natin ang buhay ng Diyos. Ang buhay. Kita natin kapangyarihan ng Panginoon. Amen! Nagpapasalamat ko kay Adel at kay Pastor Rani. Bakit ko lang ng February? Puro sulit kasi talagang nasa utak ko nun. Kaya din dito na lang sa church. Para
Sabi ko, hindi, nahihiya ako. Sabi ko, gusto ko na, ikayin ko, kasi mo na sabi ng tunay. Ang nasisi ko, una yung anak ko. Dahil, nasa trabaho ko, iniisip ko kasi may mga adik ko pumunta sa bahay natin. Sabi ko, baka mamaya kung ano nang gawin sa anak ko. Sabi ko, mababalik na siguro sa mga nakalipas. Kaya na naman, aga-aga, yun naman ako nung nagulog ko. Pero, check ko na itong kahit sinundo ako si Attorney. Salamat po kayo. Mami sa time sila sa pumunto niya. Doon po, nabago lahat ng buhay ko. Amen. Suicide na nakaisip ko. Lahat, wala. Kaya, yun lang, maraming salamat. Amen. Alam na po na sabi ng Panginoon na tatawagin na ang lahat ng kanyang mga anak sa pagkasunod ng daigdig. Pasalamat po tayo sa Diyos sa sita. Isa po kayo. Amen. Na tinawag ng Panginoon. Talapak po natin ang Diyos. Gawin na po natin ang bayan sa buhay ni Mr. Larry Musorman para po sa pangako ng Panginoon.